And pero yun nga, mahal nyo pa rin yung nararamdaman natin na mahal nyo pa rin yung isa't isa. Pero pag nag-uusap naman kayo guys, ng person mo, parang pinaparamdam naman niya sa'yo na ikaw pa rin ang mahal niya, ikaw pa rin ang gusto niya, pero may gap kayo. For some of you, may physical gap. Parang feeling ko nagkakaroon din sometimes ng communication gap. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is monthly love scope para ngayong October. Silip sa pag-ibig mga kapiksi. Para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi. And baka nandun yung energy nyo. So this is all positive mga kapiksi, no? Unahin natin itong nasa gitna guys, no? Release your ex. Although hindi naman ito magre-resonate sa inyong lahat mga kapiksi, pero for some of you, sa mga kapiksi natin na hindi pa nakaka-move on, there are signs na parang ipapadala sa iyo si universe na it's time to let go and it's time to move on mga kapiksi. Baka masyado nang nasasayang yung oras nyo, yung energy nyo, yung panahon nyo sa mga ex nyo kakaantay, pero wala naman nangyayari. So it's time to focus on yourself mga kapiksi. Love yourself first, heal yourself guys, and time will tell, no, if babalik sila kung gusto nyo talagang pabalikan mga kapiksi. Pero for now, you have to focus on yourself first. Love yourself mga kapiksi, and forget about the past circumstances. You have to learn to forgive and accept na yung sitwasyon nyo mga kapiksi. Okay? Kung gusto nyo pabalikan, okay lang din naman mga kapiksi, pero it will again take time, energy, and effort. And even if pinapabalik nyo sila, still dapat number one priority nyo pa rin yung sarili nyo mga kapiksi. When you love yourself, when you respect yourself and give parang love and respect unlimited amount, no, sa sarili mo, it will be reflected back to you as well, no. Ibig sabihin ibabalikan ng mga tao sa paligid mo, including your ex, including your specific person. So that's why it's very important na talagang pinagtitibay nyo yung self-concept nyo, self-love, self-respect mga kapiksi, and you will attract more love, no, sa buhay nyo guys. And you have to learn to trust as well. Matuto magtiwala guys, no. It's safe to love, it is safe for you to love, it is safe for you to be in a relationship. Okay, it is safe mga kapiksi. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng mga trust issues dahil dun sa mga past circumstances natin, sa mga ex natin na nagkaroon kayo ng mga negative experiences. So nagkakaroon kayo ng mga general na assumptions about opposite gender. So let's say for example, kapag naka-experience kayo ng cheating, no, nagkakaroon kayo ng assumptions na lahat ng lalaki manloloko, kaya lahat ng babae manloloko, depende sa gender nyo, diba? So may mga ganon. Kaya sa next relationship nyo, you might experience ulit, no, ng cheating kasi nagkaroon na kayo ng general assumption na lahat ng lalaki, lahat ng babae manloloko. So you have to fully learn to trust mga kapiksi yung another gender or opposite gender para talagang ma-experience mo yung true love na tinatawag mga kapiksi. Alright? Okay, so wag kayo magbibigay ng negative meaning, negative assumption sa kahit anong bagay, tao, sitwasyon, because it will be reflected back to you guys. Okay? Alright, so comment down below Scorpio if naintindihan nyo yung message na yan. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong bagong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera at sa love life worth 1,500 kapag nag-avail kayo ng course mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31, kaya i-avail nyo na. So, Scorpio guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating love energy mga kapiksi. Meron ditong presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring air element yung person mo or meron silang ganyan sa kanilang natal chart or baka meron din kayong ganyan sa inyong natal chart mga kapiksi. So, dito, medyo negative itong nakikita natin mga kapiksi kasi for some of you, meron kayong mga pagtatalo, may mga problema, may mga challenges kayo, no? Parang ito yung mga nagpatong-patong na problema. Nagpatong-patong na conflict ito actually. More on conflict issues. Ito, ibig sabihin ng conflict, yung hindi kayo nagkakasundo mga kapiksi. Pero, kahit na hindi kayo nagkakasundo, parang ready pa rin. Ready pa rin kayo na tanggapin nyo yung person nyo, ready pa rin kayong unawain sila, parang handa, parang mahaba yung pasensya nyo sa kanila mga kapiksi. Kahit na marami kayong disappointments sa kanila, frustrations, ganyan, parang you still choose to embrace them, to hug them, and love them for who they are mga kapiksi. Although, parang tinatago nyo yung sugat nyo eh. Parang ibig sabihin nito guys, parang hindi mo pinapakita sa kanya na hindi ka okay, or parang siya, baka hindi niya pinapakita sa'yo na hindi ka okay mga kapiksi. So parang dito, nararamdaman ko na medyo sinasarili nyo guys yung mga emotional pain nyo sa relationship. Parang napupuno siya sa dibdib nyo, sa loob nyo, siguro kasi ayaw nyo rin na mag-cause ng misunderstanding and ayaw nyo magkaroon ng further conflict kasi baka lalo kayong mag-away, baka lalo kayong hindi magkaintindihan ng person mo. Another issue dito guys is for some of you, maaaring magkaiba kayo ng lahi, kultura, paniniwala nitong person mo, pwedeng sa religious beliefs din guys. And for some of you, parang nararamdaman mo rin na parang medyo hindi committed yung person mo. Parang easy-go-lucky, he or she enjoys her or his freedom. So parang mas ina-enjoy nyo yung freedom niya. Parang feeling mo, yung iba sa inyo, not all, no? Parang feeling nyo guys, mas masaya yung person nyo sa piling ng mga kaibigan niya, kabarkada niya, colleagues niya, pero pagdating sa'yo parang ang tipid-tipid sa atensyon, ang tipid-tipid sa affection mga kapiksi. So kaya nandoon yung nagkakaroon ng tampuhan guys, okay? And for some of you, pwedeng may pagkakonting immature din itong person nyo guys, okay? And for some of you, merong sadness no, deep inside you. Merong lungkot, merong sadness. Pwedeng LDR kayo nitong person nyo, and isa pa rin yun sa nagkakos ng conflict nyo. Yung parang hinahanap-hanap nyo sila, namimiss nyo sila, pero they're not there para i-comfort kayo mga kapiksi. And pero yun nga, mahal nyo pa rin yung nararamdaman natin na mahal nyo pa rin yung isa't isa. Pero pag nag-uusap naman kayo guys ng person mo, parang pinaparamdam naman niya sa'yo na ikaw pa rin ang mahal niya, ikaw pa rin ang gusto niya, pero may gap kayo. For some of you, may physical gap. Parang feeling ko nagkakaroon din sometimes ng communication gap mga kapiksi. Okay? And pero yung iba sa inyo parang mas pinipili nyo na lang na magkaroon ng peace of mind
kesa sa magreklamo kayo sa kanya, kesa sa tanungin nyo sila, bakit nagbago ka na, bakit ganito ka na, ganyan. Parang tinitiis nyo na lang mga kapiksi, and parang kino-comfort nyo yung sarili nyo na okay din ang lahat. Okay? And okay lang naman yun guys, as long as totohanin yung assumption nyo. Okay? Because however you perceive them, yung ganun din sila magre-reflect pabalik sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Overall, nakikita natin na may lungkot, mga kapiksi, but meron pa rin pagmamahal. So, nandun pa rin yung pagmamahal. So, yung sabi ko nga sa inyo guys palagi, eliminate the negative, accentuate the positive. So, i-accentuate nyo as long as mahal nyo pa. You have to have an assumption na mahal ka rin ng person mo, whatever happens, kayo pa rin, solid kayo, loyal kayo sa isa't isa, malalampasan nyo yung mga problema. So, dapat ganun palagi yung pananaw nyo sa relasyon nyo, sa karelasyon nyo, para talagang maging harmonious yung relationship nyo mga kapiksi. Never assume, no? Never assume na hindi nila kayo mahal. Never assume na ayaw na nila sa inyo. Never assume na nakakita na sila ng iba, because your assumptions will always be pushed out in your physical reality. So, wag na wag kayo mag-iisip ng hindi maganda sa person nyo. You have to learn to trust guys, no? Ito, you have to learn to trust your person, especially kung LDR kayo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin tong additional na love message para sa inyo, Scorpio. Ayan, no, wag puro duda. Kailangan mo rin matutong magtiwala. Yun nga yung sinabi ko sa inyo guys, no? Kailangan yung matutong magtiwala. Diba? Saktong-sakto talaga yung mensahe sa inyo. Wag kayong puro duda sa person nyo, especially kung LDR kayo, hindi nyo sila nakikita. Kahit naman nakikita nyo sila guys, wag nyo silang pagdududahan. You have to have trust. Kailangan nyo matutong magtiwala kung mahal nyo yung person. Kakabit nyan yung tiwala mga kapiksi. Okay? And if you're doubting your person, at least magtiwala ka sa sarili mo, because whatever you perceive to be true will always be pushed out in your physical reality. So dapat magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka dun sa person mo, para maging happy ever after yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay? Yung pagkakaroon ng duda guys, nagsisimula yan sa insecurities, no? Kung kayo ay punong-puno ng insecurities, doon nanganganak ng duda. So, importanteng pakinggan nyo yung ating self-love subliminal para mawala yung mga insecurities nyo sa katawan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pwede kayo makinig guys ng ating mga relationship subliminals, mampabalisa, mampamis, mampabalik, whatever. Pwede nyo i-combo-combo guys. Ang dami na nating natulungan dyan sa mga subliminals na yan. Ito yung playlist mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.